magtugma ang DNA mo sa kuko sa crime scene. Problema to, kaya ngayon pa lang magsalita ka na. Pagdating ni Bingo sa resto ay sarado na ito kaya agad niyang tinext ang mamang niya na hindi niya naibigay yung paksiw para kay Caroline na tinext na niya para pag uwi niya ay kalmado na si Lola Nene. Sinubukang sumilip ng binata nang saktong lumabas mula sa kusina si Caroline na nagpupunas ito ng mesa na kahit pasigaw niyang tinatawag ay hindi siya marinig ng dalaga na kumakaway-kaway pa ito pero hindi siya napapansin kaya kumatok ito hanggang mapansin na siya at agad niyang pinakita ang lunchbox na hawak-hawak niya. Hindi naman makatulog si Bettina sa sobrang stress niya na mapansin niya ang mga kuko niya kaya naalala niya ang sandaling pag-aaway nila ni Edward na inatake niya ito kaya natanggal yung kuko niya na dahilan na nagkasugat-sugat pa si Edward na nagmamakaawa ang binata sa kanya para matuloy ang kasal nila pero hindi na niya ito pinakinggan na tuluyan na niyang iniwan ang binata at dumiretso siya sa under the Balete bar kung saan doon siya nahagilap ni Bingo. Hinintay naman ni Bingo si Caroline hanggang magsara ito sa resto na tinanong pa ng binata kung siya talaga ang tagasara na madaling araw na siya lumabas sabay sinabing tinext niya din ang dalaga na agad niyang sinabi na hindi pa niya chinek ang cellphone niya at agad din niyang tinanong kung anong tinext ni Bingo at pinaliwanag ng binata na tungkol kay Bettina dahil yung araw na hinahanap nila si Charleston ay hindi niya nasabi kay Caroline na nakita niya si Bettina sa may bar na umiinom ito noong una ay hindi siya sigurado kung siya yun pero pinakita niya yung cellphone niya at sinabing sigurado siya na ang ate niya ang nakita niya sa mga sandaling yan. Giniit pa ni Bingo na ramdam niyang kailangan niya itong sabihin kay Caroline. Matamlay namang sinabi ng dalaga na ang daming nangyayari sa pamilya nila sa mga pagkakataon na yun na tinuturo si Bettina na sospek sa pagkamatay ni Edward na kinagulat ni Bingo at sinabi niyang hindi yun mangyayari dahil nakita niya mismo si Bettina na nasa bar na tandang-tanda niya dahil tumunog yung kompana na saktong 5 p.m. tumutunog dahil may misa noong nasa venue na sila ay lagpas alas 5 na kaya hindi pwedeng maging sospek ang ate niya na wala na siya doon noong namatay si Edward. Agad namang sinabi ni Caroline na inaayos na lahat ng papa nila at sasabihin niya sa kanila yung nasabi ni Bingo na saktong magpapaalam na ito ay biglang nahilo kaya inalalayan siya ng binata at pinaupo niya ito sabay tinanong kung kumain na siya dahil namumutla ito na agad niyang nilabas yung paksiw na niluto ni Lola Nene. Hinanda pa ni Bingo at inabot sa dalaga na tumanggi pa siya at sinabing iuuwi na lang niya na giniit naman ni Bingo na mananagot siya sa mamang niya kung hindi niya maiuuwi yung tupperware niya na taob. Kaya napilitang kainin ni Caroline na naubos din niya ito dahil gutom na din ang dalaga. Inabot din ni Bingo yung pangpahid ng ulo na pinabibigay ni Monching kung sakaling sumakit ang ulo ni Caroline at nilabas din niya ang tubig na yun ang ambag niya. Nahiya pa ang dalaga sa effort nila para sa kanya na sinabi niyang hindi na kailangang mag-abala ni Lola Nene sa pagluluto pero sinaad ni Bingo na hindi niya mapipigilan ang mamang niya na gawin yun para sa kanya. Binalik pa ni Bingo yung panyong itim ni Caroline na berniro niyang nilabahan niya ng mabuti at pinaarawan niya kaya sigurado siyang patay lahat ng germs niya na pinagmasdan pa niya ang dalaga habang kumakain siya. Nang may sasabihin sana si Caroline ay saktong dumating yung driver niya dahil malapit na ang curfew niya pero bago umalis ang dalaga ay nag-good night pa si Bingo na ganamang nag-response si Caroline na pareho silang nakikilig pero tinatago nila sa isa't isa. Walang ibang makakatulong sa pamilya Chu sa hinaharap na lang kaso kundi si Bingo lamang.
Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.